Binoto ng taong bayan. Kayo, binoto nyo. Itulpo. No? Daming bumoto dyan. Milyon. O, tignan nyo yung ginagawa. Yung asta. Makabayan ba yan? Makatao ba yan? Wala pa siyang ebidensya nakikita. Wala pa silang... Puta yan ang yan. Sasabihin nila, stupido. Korte Suprema, may alaman ko dati na dinadanggal yung ng Congress, Senate, yung budget sa Korte Suprema. Na ganyan. O, hindi kayo susunod sa amin. Ito, budget nyo, babawasan namin. Gusto nyo, dagdagan namin? Kaya nga putang ng mga to, kakot to mga to eh. Kasi pera natin yun eh. Tapos ginagamit nila to their own advantage. Hey, Survivor. At sa lahat ng mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at saan man parte ng mundo, Happy Tuesday, August 25. 25 na, tuloy na, no? Kailan lang, January. Yung rally ro ng January. February daw, February. People power, February. Gusto na. Lubog na ang Pilipinas sa baha. Rally pa rin iisip. Okay, At day 18. Day 18 na ba sa impeachment? Magandang gabi sa inyong lahat. Day 18 times 25. 25 times 20. 25 times 20, 500. Minus 2. 50. 450 million! 450 million! Isang bukas na lang. Isang bukas na lang. Isa na lang. Para 500 million. Oh, sakto doon sa hinahabol na 500 million. Doon sa confidential at ek funds ng OBP tsaka ng DepEd. Saan kaya pupunta yan? August 25. Tandaan nyo, August 25. Ano kaya ang August 25 ng 2027? Iba na kaya ang gobyerno? May gera na kaya? Nakaiwalay na kaya Mindanao? At Visayas? Nag-civil war kaya tayo? Nag-rebellion kaya mga tao? August 25. Ini-impeach ngayon si ano naman? Baka si Inday Sara pa rin. Pagka hindi na impeach isa pang taon, another impeachment. Practice makes perfect, no? Tayo mga taon to. Walang yan. So, ang ating message ngayong gabi ay, ang title ay stupid. Stupid. Okay. Ano yun? Stupid, tapos nun, sinungaling, mastermind, at saka scam. Yan ang mga nadidinig natin sa isang impeachment trial na dapat panay mga honorable na mga tao nandoon. Ewan nga natin bakit pinapayagan na korte, stricken out of record actually yung mastermind, scam, at saka yung sinungaling. Stricken out of record. Tama yung manifestation, yung objection ng defense ni Attorney Kulit, Attorney Perer, no? Yung siga naman. Tapos yung kay Tulpo, stupid daw, yung witness. Nung nadinig ko yun, galit na galit talaga ako. Sabi ko kapon nung nadinig ko yun, galit na galit ako kay Tulpo. Matagal na akong galit kay Tulpo, pero ngayon, galit na galit ako doon sa pagkakasabi. Tulpo, Senate, alam nyo, impeachment court, dapat tanggalin nyo na yan sa Tulpo Tanggalin nyo. Kasi kami, ang iniisip namin, ako mismo ang iniisip ko, pwedeng ako lang nag-iisip niyan, pero kunyari, given the chance na umikot ang gulong at nagkaroon ng revolusyon, kung nagkaroon na revolusyon ng mga tao, putragis yan, tanggalin ko talaga yung sa konstitusyon niyang ano na yan yung under a revolutionary government, tanggalin talaga yung impeachment court, Senado. Tignan niyo yung klase nung ano natin, nung judges natin. Sabihin ba naman stupido ang isang witness?
You're on TV, you're on nationwide, global na live. Tarantado. Tangina. So what kung senator ka, gago? Sira ulo. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganun. Senator ka na republic, hindi ka dapat ganyan. Impeachment, senator judge ka pa. Kakaya kayo. Dapat yun, stricken out of record, tapos yun, kinosyonan mismo. Kundi kayo, tanggalin ka, animal ka. Dapat ikaw, senator judge, Tulfo, dapat ikaw mismo, mag-sorry ka. Tarantado, gago. Hindi porke senator ka, hindi ka kayang galawin ng taong bayan. Tarantado kayo, mga animal kayo. Merong profession yung tao, no? Hindi siya on trial. Hindi siya yung on trial. Si Inday Sara. Tapos babanatanin mo na stupid, blind loyalty, tarantado, gago. Ikaw, ano ka? Stupido ka. Kasi ikaw, blind loyalty ka rin. Kanino? Kay Bangag. Mga gago kayo. Animal kayo. Kayo, paldo-paldo. Ito, walang paldo eh. Ginagawa lang yung trabaho, an honest living, etc. Meron siya sinusunod na chain of command niya, yung kanyang department head. Sinabi, vice-presidente pa yan. Tapos nun SDO siya. Pakialam niya kung etc. Tawagin stupido yung tao. Gago kayo. Sira ulo kayo. Gago. Sira ulo. Dapat yan, tanggalin yung Tulfo na yan eh. Tanggalin kayo mga Kaya nga, alam niyo mga kababayan, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, tanggalin natin yung power na binibigay natin sa konstitusyon, na binibigay yung power sa Senado na maging impeachment court. Hindi dapat natin payagan. Ulitin yan, na maging impeachment court ang Senado. Dapat Supreme Court na lang. Mas carry na Supreme Court. Ang Supreme Court, subukan yung magsalita kayo ng ganyan. Stupido, sabihan nyo witness, kung di ka binusalan eh. Puta, isang Supreme Court Justice, sasabihin niyan, hindi. Mahiya kayo. Kaya kayo. Senator pa naman kayo na Republika ng Pilipinas. Mga mahiya kayo. Stupido, sasabihin isa. Isa, birthday ko. Pinagkalat pa yung birthday. Nige ba, padala nyo regalo. Birthday daw niya, dun sa date na nakapirma yung Ontiveros. Ay, nako. Pikong kasi kayo eh. Alam nyo naman panay mga alias eh. Panay alias yun. Mga ginagawa nyo kaming tanga. Alam namin alias yun. Pero yung Ontiveros, tapos meron pang Belat. Pero the way Tulfo said it, the way it was said ng isang senator judge, bilat. Bastos eh. Sarap pa ng babae. Sa dami pa ng tao. Sasabihin nyo, bilat. Gago kayo. Ito sa mga hindi nakakalam kung ano ibig sabihin nyo. Tanong nyo ano ibig sabihin ng bilat. Belat. Dapat ang salita, Tagalog. Pero bilat. Gago. Bastos ka kasi. Putang ina. Gago. Senator. Gago. Kaya mga Pilipino, wag na kayo boboto ng mga ganyan. Tarantado na. Binigyan mo lang. Pinabili nyo lang na suka. Pagbalik, akala mo kung sino nang yabang-yabang eh. Mga putragis na ngayon. Tapos pagdating ng eleksyon 2028, ang babait na naman ng mga animal na yan. Mga gago talaga eh. May balak pa siguro tumakbo yan na national. Ay nako, Pilipinas. There will be a time for reckoning, mga animal kayo. Sige lang. Ipunin nyo na ipunin yan. Pile up nyo na i-pile up. Sige lang, mga kababayan, tandaan nyo lang lahat yan. Gawin na yung mga listahan. Kung sino. Sino-sino mga abusado dito. Putang mga gagon to eh. The person is an invited witness. Although qualified as a hostile witness, the Constitution still guarantees, under the Bill of Rights, she is innocent. That she has rights as a Filipino. Ay, nako. Gago eh. Kung sasabihin mo on nationwide, stupido, kung nakita yun ng anak niya, nakita ng apo niya, kung may apo na siya, nakita ng tatay-nanay niya, putang ina ka, hayop, tarantado kang Tulfo ka, hayop ka. Mag-sorry ka, gago, animal ka. Mag-sorry ka. Nakakaya ka, di ka dapat nator. Kung ganyan ang mga senator dito sa Pilipinas, nakakaya ang Pilipinas. Mga animal kayo. You're supposed to be the epitome of decorum. And then, babanatan nyo, stupido.
Stupid ka kasi blind loyal ka eh. May blind loyalty ka, gago. Raul. Eh kayo, ano mang ginagawa ninyo? Blind loyalty kayo sa putragis na bagahe syndicate. Na? Maleta syndicate. Ang gago kayo. Kung magsalita kayo, kala nyo. Resolution 10, mga animal. Tarantado. Sorry Galit na naman ako, yung puso ko. Ang puso ko, baka mamaya mamatay ako bigla rito. Ang puso, gago eh. Akainit ng ulo. Anong gusto nyo gawin natin dyan? Pagka umikot ang gulong. Ang puta, hanip ng mga taon to. Mga abusado kayo. Lista nang ilista ninyo kung sino yung mga abusado mga politiko. At pananagutin natin lahat yan. Gago nga. Kayo, subukan nyo kayo sabihin na isang senator na stupido. Ang inang yung hanip yan. Binabayaran natin yan ng pera ng taong bayan para sabihin, stupido yung isa nating kasama. I don't care about kung Duterte o kung Marcos. Ang punto, Pilipino yung pinagsabihan niya. Gago yan eh. Gago si Tulfo. Ba't niya pagsasabihin ng tarantado? Si Raulo talaga yan. Ba't niya sasabihin na gago? Na stupido yung si Acosta. Wala siyang respeto. Okay. Putang. Bye-bye. Puta lagi siya. Bye-bye. Init na ulo. Layo niyo sa akin kutsilyo. Nang putya. Kakagigil eh. Gigil ako. Pagka ganyan may inaapi kasi gagalit ako eh. Lalo na yung nang-aapi, abusado. Tangina yan. You're supposed to... Yan ang malinaw na betrayal of public trust. Yan yung malinaw na arrogance. No? Yan yung malinaw na napakawalang niya talaga yan. Nagtatapang-tapangan yung mga yan eh. No? Okay. Next topic. Kanina, yung pagkakasabi ng prosecution na pinipilit nung akala mo lemya-lemya yung attorney, di ba? Mahinhin. Paus-paus. Inom ka sa labat. Akala mo ba, di ba kakapatay ng ipis yung huli, babanatan niya ng sinungaling. Sinungaling. Alam lahat yan ni Inday. Kaya ito, siya ang mastermind. No. Itong mga ginawa ninyo, panay kasinungalingan. Oh, di ba? Tapos, scam. Puta na mga, sabi ko nga kanina eh, pati itong mga attorney na ito eh, hindi, huwag niyo sasabihin trabaho niyo lang. Alam niyo namang may mali kayo dyan eh. Alam niyo namang mali. Binabayaran kayo dyan eh. No? Ang purpose ninyo, ay, kanina, maliwanag sa akin na yung impeachment na yan, ay hindi talaga hanap ang katotohanan kung ano talaga. One, si Inday Sara, sinisira nila. Hindi nila gustong madinig kung ano talaga yung nangyari. Takot-takot, takot-takot yung kanila mga pinagsasabi dyan sa hearing, And then, sinusundan pa ng mga Senate judges na mga palpak, mga bias. Tapos nun, kung pasalamat kayo, meron diyang Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, yung mga nagsasalita para depensa ng Inday Sara. Kasi nakikita nila sa mga kasama nila, overwhelming, pinipin daw ng Inday Sara. Supposed to be wala eh, dapat eh. Dapat tahimik lang yan, judge, sila. Kung meron man silang query, yung query nila, hindi yung leading dun sa para makasama eh. Hindi eh. Talagang kitang-kita ninyo na talagang ang layunin ay idiin na Inday Sara. Pero kanina, nung sinabi yung scam, yung mastermind at saka sinungaling, at sinasabi, at pinipilit pa na it not be stricken from the record. Pumayag na yung si Escudero na it be stricken from the record. Pero mga kababayan, at ilang ulit na lang ginagawa yan. Tapos nun, ang layunin sabihin. Bakit? Because impeachment, impeachment, sinasayang yung pera natin. Yung impeachment, hindi layunin na ma-impeach talaga ang Inday Sara. Secondary yung
ma-impeach ang Inday Sara. Ang priority dyan sa impeachment na yan, nakikita na natin ngayon, ay tibagin ang mass-based support ng Duterte. Kasi 2028 is coming eh. Kaya maliwanag na hindi man nila matawagin. Wala silang intention tawagin pa si Colonel La Chica. Nahanda naman sabihin yung katotohanan. May mga kumakalat niya, handa ako. May mga meme na nagsasabi na handa ako magsabi ng katotohanan. Bakit kung sino-sino, kung kanino, sinasabi niyo na kagad na scam, sinasabi ninyo sinungaling, sinasabi ninyo na mastermind ng Inday Sara, hindi niyo pa nakikita buong picture. You are misleading prosecution. We object to that. Ngayon, kayong korte, kayong impeachment court, nasisira kayo. Kasi, anong nangyari dyan, nagigisa kayo dahil sa yung prosecution, pinaglalaroan kayo. Pinaglalaroan talaga kayo. At kayong mga kasama ninyo dyan, kitang-kita, pro-administration. Kitang-kita. Kaya nga, saan ka nakakita ng korte? Meron ba kayong alam korte na tinawag na stupido yung witness? Yung judge, meron kayo alam? Kahit sa parte ng mundo. Dito sa Pilipinas meron, si Tulpo. Stupido daw yung Acosta. Tarantado, gago. Mag-sorry ka, gago. Sira ulo. Ay, nako. Yung unang aspile kay Acosta. Puta na kaya. Yung stampad. Lagyan mo ng sandamakal na aspile. Stampad. Pak. Stampad mo sa muka. Puta ng mga hanip ng mga animal na yan. Pagka nakatali doon sa flagpole. Pag ikot ng gulong. Putang ina nga, tignan natin yung stupid ha? Sino stupid? Istampad mo. Na panay karayom. Hanip, gago. Sira ulo. Kainit ng ulo na mga animal na yan. Mga Pilipino yan ha? Binoto ng taong bayan. Kayo, binoto nyo. Si Tulfo. No? Daming bumoto dyan. Milyon. O tignan nyo yung ginagawa. Yung asta. Makabayan ba yan? Makatao ba yan? Wala pa siyang ebidensya nakikita. Wala pa silang... Puta yan ang yan. Tapos sasabihin nila, stupido. May paninindigan yung tao Hindi ninyo matakot Okay. Balik tayo. Yung impeachment, ginagamit nilang parang medium. Medium. Hindi large. Medium. Extra large. Ginagamit nilang medium para sirain. In other words, wine-weaponize ang impeachment para tipakin kayo, mga Pilipino. Para magkaroon kayo ng mindset. Kasi they have to inject scam, no? Mastermind, sinungaling, alam lahat ni Inday, authorized, therefore siya yung mastermind. Mga ganun ba? Para nakalagay sa record. Although it was stricken out, pero nadinig nyo Nadinig nyo. Nadinig ng mga tao. Kaya ang objective nitong impeachment na to, ma-form yung mind ng tao para matipak, mag-question mark, magkaroon kayo ng doubt, no? Ng second thoughts. Tama bang ini-supportahan ko si Inday? Ganun Kaya nga, magpanin lang kayo kung gusto ninyo. Kagaguhan to nangyayari na to Not with senator judges na ganyan ng style, no? Wala. Kaya we have to change our system. We have to reboot Hindi pwedeng ganyan. If we have to, gusto ninyo, gusto ninyo, we have to go to war para lang mabago yan. Gusto niyo magkaroon ng revolusyon dahil dyan. Puta ng mga to, tarantado to, mga abusado na to Hinay-hinay. Hinay-hinay, mahirap pa revolusyon. Mahirap pa revolusyon. Ano lang kayo, kumbaga parang subi lang na subi. Yan pa, sige, stupido O sige, tabi nyo lang. Pagtakdang araw, tignan natin. Mga animal yan, mga yan. We will reckon with them, mga animal yan. Sampalin natin sa mga putang ina. Akin, okay lang ako. Hulihin nila ako, sampalin nila ako, okay lang. Sino ba ako? Pero kayo, mga senator kayo, animal. Nasa Malacanang kayo o kaya nandiyan kayo mga agency head. Kung pagsasampalin kayo ng taong bayan, pipila kayo ng taong bayan, sampalin kayo. Doon kayo sa Luneta.
Gago kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Matakot kayo sa amin. Tarantado kayo Yung kapangyarihan nyo galing sa amin. Kami yung kalabaw na nag-aararo sa Pilipinas. Sa lupang tawag Pilipinas. Kami ang kalabaw. Araw-araw nag-aararo kami. Ha? Kung minsan pinapalo-palo nyo pa kami, animal kayo. Hindi kami nagreklamo, iling-iling lang kami ganon. Bawal lang yung kalabaw. Ginagamitan nyo kami ng putragis damo, pakakainin nyo lang kami ng damo. Basta okay na kami. Susunod na kami sa inyo, mga gago kayo. Kayo mga langaw lang. Dumapo, pinadapo lang namin sa likuran namin. Tapos ngayon, kung mag-aasta kayo, mga animal kayo, susuwagin namin kayo, mga gago kayo. Alam niyo yung kalabaw na galit, di ba? Na-vlog ko na yan Yung kalabaw na galit, running amok. No? Ay marasing pipigil sa kalabaw na nasiraan na ng bait. Yung galit na. Wala. Bukan nyo. How can you put down a Carabao na 1 million? More than 1 million. Maniwala ka dyan. 10 million pa yan Mga kalabaw na galit Kaya kayong mga animal kayo sa Pilipinas na Philippine government, huwag kayong masyadong mga abusado. At kayong mga supporter, pinapayagan lang namin kayo Because this is a democracy. Pero huwag yung sobrang abuso kayo. Kaya binabayaran kayo, yung narrative na sinusundan. Impeachment to destroy Inday Sara, the only political opponent 2028, pagka natanggal yan, wala na. Magnakaw na tayo ng gusto natin, magdroga tayo, lahat ng gusto natin, mag-mining tayo, etc. O magpayaman tayo, kawawa ang Pilipino, tiis kayo. Tiis na kayo. Mga bopol kasi kayo. Yan yung ganun mindset nila. Hindi ako nagsasabi nun. Baka pati ako madaway sa sampal-sampal. Hindi, ako sa akin gigil ako Gusto ko na nga, nauna Pero hindi pwedeng nauna. Hindi pa pwede. Ipon kasi kayo Mag-ipon kayo. Para marami. Marami tayo. Hindi yung ayoko ng dahilan na, sir, wala kaming pera, wala kaming pamasahe. Ay, putragis. Wala bansa nyo to Bansa nyo to. Tokwa Sa AFP tsaka sa PNP, NBI, wag kayong nagpapadala sa mali. Alam ninyo yung mali. Kaya pwede ba kayo ay magpaka-Pilipino? Wag kayo na nagpapagamit sa mga tukmoy na kriminal na mga yan. Nagpayaman na sila, nagnakaw na sila, nagdroga pa. Tapos nun, gagamitin pa kayo. Ang baba ng tingin sa inyo, ang tingin sa inyo aso. AFP, PNP, NBI, ang tingin sa inyo aso. Yung dog trainer nyo, yung mga pinuno, yung mga pinuno, dati sa AFP, hindi natin alam yung bago. Yung sunod-sunuran, kung ano sabihin ng Malacanang. Alam nyo mga kababayan, ang lalakas lang ng loob nito mula presidente hanggang sa barangay captain. AFP, PNP, NBI, lahat manalakas ang loob. Kasi natatakot kayo. Kasi sila sunod-sunuran. Hanggang sa ang AFP, PNP, NBI, Coast Guard. Shh, quiet! Hanggang ang AFP, PNP, tsaka Coast Guard, NBI, ay sumusunod dyan sa gobyerno ng mga suporta. At kayo ay pinipili nyong manahimik. Asahan ninyong Pilipinas, lalong palubog tayo. Lalong palubog. We had a chance 1986, We had a chance, pero ipinasa kagad sa mga sibilyan Yan, pinasa kagad. Kay Cory Aquino. We were hoping na kaya ni Cory. Ang nangyari, itong mga nakapaligid kay Cory, yung mga dilawan, lahat,
ay nag-ano sila, maya, putya, dahil pera dito. Alam na alam natin yung reklamo natin kay Marcos yung mga crony niya. Tayo naman. Ayun, kaya nagpayaman. Nag-EDSA-2 tayo. We had a chance kay GMA. Ano nangyari? Wala rin. So ngayon yung sunod ngayon, pag-isip kayo. Mag-isip kayo. Anong gusto ninyo? Anong gusto ninyo? Linisin muna natin, taong bayan, linisin muna natin. Bago natin ipasa. Bago natin mag-2028 tayo. Bago tayo and let the people decide sa 2028. Ay, nako. Kasi pagka the moment na sinalin mo na yung power natin at kayo walang paki, ay nako. Kaya kailangan, we have to declare kung ano yung marching order natin sa susunod na leader, sa susunod na pangulo, sa susunod na mga politiko. We have a marching order. Nandyan na. Yun yung kikilusan nila. Kasi kung hindi, at papaubayan na natin, nako, Diyos ko. And then, iyak-iyak na naman tayo, gripe-gripe na naman tayo, tas wala na naman nangyari. Another 40 years wasted. It's not that wala akong tiwala sa kakayahan ng mga iniidolo ninyo. Hindi. Naniniwala ako na kasi ang politiko nagko-compromise And in this game, na ang pinag-uusapan ay kinabukasan ng Pilipinas, we shouldn't compromise. Hindi dapat tayo gaganong-ganon. Dapat definite tayo. Focus tayo kung ano yung gusto nating mangyari sa bansa natin. Ngayon, kung ang gusto ninyo, kung yan ang gusto ninyo, bahala kayo. Tumayo kayo. Kasi kami, hindi ako tatayo pagka ganyan ang ang kwentuhan, ganyan ang usapan. Hindi ako tatayo. Panonoorin ko na lang ang Pilipinas malubog. Kasi I've done my part. Kung kailangan na magpakamatay, lumaban, lalaban, oo. Pero in my terms. Hindi yung putang ina, didiktahan ako ng sino man na kung anong gagawin. Hindi. As if hindi natin alam yung gagawin natin. Alam naman natin yung gagawin natin. Huliin lahat ng buhaya. Pananagutin lahat ng buhaya. Kasuhan. Pailan ng kaso. Pati pamilya nila. Huli lahat yan. Tapos nun, may death penalty. Death row. Pagka hindi nila sinuli lahat ng ari-arian nila, patay. Pagka sinuli, life imprisonment. Doon sa isla. Tapos we reboot everything. We come out with the Philippines 2100 na vision for the country. We align our vision with the biblical perspective, with the millennial reign, with the tribulation, with the revelations, etc., etc. We align our country. Whatever we can do in the narrow timeline, kasi wala nang oras. We're not ready. Kasi nga, mula 1986 hanggang ngayon, ano ba ginawa ng mga congressmen natin, senators natin? 2012, ayan, nag-resolution 10 sila. Putragis yan. Ngayon, we're out of time. Anong gagawin natin sa isang malaking earthquake? Are we ready? Anong gagawin natin pagka nagkaroon ng famine? Nagkaroon ng sandamakal na naglitawan yung mga peste sa halaman at nasira lahat ng halaman. Nagkaroon ng darkness, total darkness, 1 taon. 1 taon, sumabog bulkan na-envelop lahat ng planeta natin, sabay-sabay bulkan sumabog, ash cloud, umikot yung mundo, may jet stream, wala na. Lahat tayo natakpan, nabalot ng dilim. Wala yung araw, di makasilip. Anong mangyari sa mga halaman? Patay. Anong mangyari sa mga hayop? Patay. Anong mangyari sa ashfall, sa dagat? Patay, mga isda. You see, just one catastrophe, sabay-sabay lang.
Ang anong ginagawa ng langit? Okay, okay. Ganyan siya. Oh, yung baton niya. Tak, tak, tak. Oh. Okay, bulkan. 1, 2, 3. Lahat, sabay-sabay kayo sumabog. Hanggang 1,000 na bulkan, sumabog kayo. Pati underwater na bulkan, sumabog. Pwede naman niya gawin na ilubog lahat ng lupa. Magkaroon ng bago. Kasi upheaval nga eh. Edi earthquake. Nagpupush yung mga plate na ganyan. Pagka pinush ng isa yung paganyan, isa lumubog. Lubog ang isang continent. Umakyat yung isa. Kaya nga nakakatakot. And are we ready? No. We're not even ready spiritually. We're not ready spiritually. We are not ready physically. Financially, hindi. Kasi kayo, sige, payaman. Sige, pa ipon. Wala naman. Pero huwag nyo kalimutan yung 20-20, ha. Mahalaga yun. 20-20 kada araw. So, 25 ngayon, 500 pesos na. 500 na. Ay, nako. So, anong gagawin natin? Panonoorin natin kasi wala pa sa defense yung impeachment nasa prosecution pa rin. Pero so far, wala pa rin ebidensya na sinasabi, wala pa rin notification na si Colonel La Chica ay tatawagin para maging witness. Saan nakakita ng ganun? Tinatanong pa ba yun? Prosecution? Dapat nung tinanong kayo ng presiding officer o kung sinong Senate judge, alam nyo dapat matapos si Acosta, si Colonel La Chica na ang sinalang. Bakit? Kasi yung money trail sinimulan ninyo doon sa pera-pera nga winidraw yung pera. Ginawa yung land bank, yung manager, yung mga nag-release ng pera, yung cashier ba, etc. Witness from land bank. Tapos nun, kinuha nung payee, ayan na yung payee, si SDO na. Tapos, ibinigay kay La Chica. Pero wala kayong schedule para kay La Chica. Ano yun? Kaya nga lumilitaw, di kayo seryoso Bakit? Natatakot kayo sa sasabihin ni La Chica. Natatakot kayo na katotohanan nyo kasi, tapos yung kaso nyo, pag sinabi ni La Chica, pinatawag ninyo, totoo naman sige, gusto nyo, ilabas ko lahat ng guarantee nyo yung safety ng mga tao. So, dangerous ito kasi, right now, yung mga intelligence asset, peligro na ang buhay. Bakit? In-advertise nitong Senate impeachment na ito na yung mga asset binigyan ng mga tables, laptop, ng mga gamot, pagkain, tree planting, sus Mario Joseph. If there is usapan isang handler, kunyari, hindi naman mag-handler si Colonel La Chica, may mga tao pa yan, mga colonel to, meron lieutenant colonel, merong major, may captain, may teniente, may sargento. As far as sargento, pwede mag-handle. Lalo na yung mga veterano sa Intel, tsaka mga talagang bihasa na sanay sa trabaho, ganon. Sa amin noon sa Nika, when we were sa Intel, ang handler nga minsan mataas yung ranko pagka high value target mga kernel full kernel parang sila Chica. Pero pagka yung mga yung mas mababa okay na kung ABB lang okay lang yun, meron basta may handler, merong so kami naintindihan namin yung kunyari yung ang daming gustong sabihin tungkol sa para maintindihan ninyo. This is an ongoing relationship, mga kababayan. Kayong mga nasa gobyerno, kayong nasa Senate impeachment, kayong mga nasa prosecution, either intentionally or wittingly or unwittingly, tanga kayo, stupido. Yan ang problema. Nagbibintang kayo stupido, pero sa totoo lang, kayo stupido. Bakit? Kasi by broadcasting, yung mode kung paano yung
parang wala pang confirmation kasi pagka nagsalita si La Chica dyan, either sabihin niya lahat, yung buong katotohanan, para maabsuelto ang isang vice-presidente na bossing niya, no? Pero masasacrifice itong mga tao na to. Pagka kausap mo yan, sige lang sir, inday din kami eh. Putang na, magsalita niya. Pero pagka sinabi nila Chika, igagaranti ng impeachment court, kung gusto niyo i-guarantee, mamamatay itong mga tao, pero i-guarantee niyo, lilitaw yan si Piatos na yan, lilitaw lahat. That is based on the assumption na hindi nila pinera-pera yung 125 million. Talagang pumunta sa operation. Pumunta sa confidential intelligence operation. Pero ang take away kasi ang take off ng prosecution, kinuha yung pera, ibinulsa. There is no intelligence operation. 11 days. But let me tell you, this is an ongoing relationship. Pagka ako may asset ako, babantayan ko siya, aalagaan ko siya. Lahat ng kailangan niyan, ibibigay ko. Wala pa akong pondo, sasabihin ko sa kanya, lista na muna. Okay lang sir, okay lang. Okay lang. O sige, dudukot pa ako ng sarili kong pera. Ito na muna, pasensya na. Pero wala yun. Hindi pa nakalista yun. So, nangyayari yun sa serbisyo. Yung talagang, honest to goodness, for all you know, baka sila Chika at yung ibang official dyan, yung ibang sundalo dyan, nag-aabot na sarili nilang pera para lang ma-maintain yung relationship, yung tiwala, yun yung inaalagaan sa isang intelligence asset. Hindi natin alam kung ano hinahabol mo doon sa asset na yon. It must be very important. No? Yun ang assumption. It must be very important. You maintain the relationship. So, pagka binayaran mo siya sa Disyembre, na, it could have been October hanggang Disyembre or probably earlier. It's a culmination ng lahat ng nangyari. Nakalista. Pasensya ka na pero ganito, ganyan, para sa bayan. Minomotivate mo, para sa bayan. Parang tayo. Lalabas ka sa rally, para sa bayan. Minomotivate ang mga tao. Pero kung ano yung gusto ng tao, no? Para mag-participate. So in this case, you have the initiative, you have the objective, you have the motivational ek-ek dun sa tao. Because alam mo yung tao galit na sa CPP, NPA, NDF. Alam mo yung tao may informasyon na makukuha. Kunyari yung killer, kunyari may attempt sa buhay ni Inday, yung killer ay doon naglalagi sa bahay ng kanyang kapatid. Pwedeng ganon. O kamag-anak. So, ito bibigyan mo to, pero ito bibigyan din niya. Bibigyan niya. Kasi yung sources of information, iba-iba. So, meron yung abot-abot. Ngayon, ang problema, kung ang pinag-usapan, para hindi halata, gamot na lang. Pagka nila, monitor namin yung ano niyan, yung activities niya. So, kailangan natin ng technical support. So, ayan, laptop, kailangan ng blah blah, pati mesa binili. Tapos magpapakain sa berting niya, whatever. Bigay hilig ka kasi dinedevelop mo yung asset. Ngayon, dahil sa sinasabi ninyo, dyan sa impeachment, ang dali-daling matrace ngayon nung asset. Kasi kung akong kalaban nung asset, putang inang yan. Sino ba dyan maraming gamot? Sino ba dyan nagpa-tree planting? Bakit siya kasi pwede siya nagpapa-tree planting para sikat-sikat siya. Pwede siyang isang barangay ek-ek, captain o barangay o isa siyang NGO na for nature, mga ganon. So magpapa-tree planting, sikat siya sa mga constituents niya, sa kanya mga Pero actually, siya yung nagbibigay ng information kasi nakikitree planting doon yung mga rebelde. Pwedeng ganun eh. Kaya hindi natin alam, hanggang di natin nadidinig yung kwento ni Colonel La Chica. Ang problema, kakaungkat nitong prosecution, drama-drama pa, dahil sa kagustuhan nyo lang na sirain si Inday Sara o tipakin
ang mass-based support niya. Kasi nga, nag-i-inject sila sa mga final na salita nila bago mag-cross-examination yung depensa. Sasabihin nila, scam. Nag-scam sila ng pera. Sasabihin nila, mastermind si Inday Sara. Sasabihin nila, sinungaling silang lahat kasi peke-peke yung kanilang ano. Pero hindi nila pinatatawag at walang iniisip pa, walang schedule si Colonel La Chica. Dapat, matapos si Acosta, binigay niya kay Colonel La Chica. So, ang logical, ang sumampa dyan, si Colonel La Chica. Come on down. Nanonood ka ba sa impeachment? Sabi ni Acosta, SDO, tatandaan mo siya, binigay sa iyo 125 million. So, can you explain to the court ano nangyari sa 125 million? Ang binigay nyo, panay mga acknowledgement receipt, walang mga resibo. Bakit? May dahilan. Kasi pagka-resibo, mapupuntahan, ang assumption kasi, kung resibo binigay ko, metikuloso mga kababayan, delikado kasi, pagka-resibo ginamitan ko. It's either you trust me or not. Ganun lang sa akin. Kung hindi, maghanap kayo ng ibang tarantado, ng tanga-anga, na kunwaring magaling, maghanap kayo ng lolokohin nyo na intelligence officer. Putsaka na, ako hindi ako gagawa ng ganyan at mamamatay lang yung tao. Gago pala kayo. Nalagyan nyo yung buhay ko sa peligro. Kakusapin ng tao, tapos doon mapapatay siya. Kasi pinabayaan ko, yun ang lilitaw, pinabayaan ko. Pupunti rin din ako ng mga kasama niyan. Kaya mali, puta yung mga gagong to. Mga hindi naintindihan kasi. Tira ng tire. O ngayon, kunyari, ang usapan namin ganito, ganyan, nag-agree kami. Bakit ko, siyempre, ba't ko magbibigay ng resibo? Madaling tuntunin yung resibo kung ang assumption, ang gobyerno, napasukan na ng CPP, NPA, NDF in all agencies. Paano ngayon ang gagawin nyo? All agencies, meron na. CPP, NPA, NDF. Matagal niya yung information na yan. Kami nga as far back as PMA, 1982, 83, 81, 82, 83. Doon nagsimula sa 81. 82, 83, may mistake ako. Na isinalang yung CPP, NPA, NDF, wala pang NDF noon, CPP, NPA, pumasok sa academy, pumasa sa exam, naging mistake ako. Naging sleeper sila. 1982 pa yun, 1983, 81. Sunod-sunod na yan, 84, 85, 86, 87, 88. I don't know. Wala na. We have to be assigned sa bundok, sa ratatatat na yung gera-gera na yan. Counterinsurgency ko, nawala. Buti pa yung kung saan-saan lang dyan na-assign. Tabi-tabi, daming medalye. Pasimple-simple lang yung bire, Tarantado yan pasimple-simple, hindi nga nakaamoy ng bala Ayun, daming medalya, puno-puno dito, di ba? Marami pa sa Chief of Staff. Muntalang kami, we have to, so we lose track. I lost track na, At sinasabi ko yan sa boss ko noon. Nasabi ko yan, sir, sa academy, ganito, ganyan. Mga sleepers, ang sabi na lang ng boss ko, let us just hope na kung todo sila gulpe, nahising sila ng gusto at napukpok ng bunot. Yung bunot, yung baon ng nyug, napukpok ng bunot o kaya nahataw ng arnis o na baseball bat o kaya natibar sa ulo, nagbago yung isip, hindi na siya CPP, NPA, NDF. May na-general pa may nag-general pa Ay, nako. So, if you can you just imagine you have full bases na mga PMayor, OCS, reserve, full bases, panay may mga leftists, may mga CPP, NPA, NDF dyan. So, ano yung ultimate objective? Ibagsak ang gobyerno. They're just waiting for the opportunity, the timing, na create the scenario na mag-away-away ang Pilipino and then, bungko na labas sila.
Hindi naman tayo papayag. Hindi tayo papayag kasi naintindihan natin yung ano nangyayari. Ang problema, yung mga sundalo, kayo mga nasilalim, kayo mga sibilyan, baka hindi nyo naintindihan yung nangyayari. baka, puta, baka mamaya mabanatan na ng hunta, hindi alam yung nangyayari. Mamaya biglang komunista na yung nakaupo, sikat-sikat, isip-isip kayo. Okay, by 2028, bang manalo bigla, komunista, manok nila, ingat kayo. So we have to do something about it. So, balik tayo kay La Chica, ang ano dyan, hindi, madaling matrace yung resibo. Madaling matrace. Kasi kung infiltrated lahat Madali mag-infiltrate sa totoo lang. Na-pinpoint natin kung saan mercury drug binili. Yung mga gamot. Okay? So we need the information. Okay. Ako yung CPP, NPA, NDF. Titignan natin yung i-score natin dyan yung mga dalaga. Mga nagtitinda-tinda dyan. Tapos nun, liligawan ng isang asset. Hindi naman mukhang tukmoy. Yung mukhang Tom Cruise o Brad Pitt, mga ganun ba. May mga pambato rin sila na ganyan kasi yung pag-recruit din nila, ganun babaeng ginagamit nila na magaganda. Cleavage, etc. Ikaw naman, lalaki ka na estudyante, nakita mo yung cleavage, ako ganun. O ganun ka lang. Nakapixated ka doon sa cleavage nung nagre-recruit na NPA, ganyan ka lang, tapos nun, sali ka? Sali ka? Maya, hinawakan ka na, inimasimas ka na, and then maya, nasa bundo ka na. Oh no, anong ginagawa ko rito? Sumama ka, gusto mo ba ako lagi nakikita? Tapos gusto mo magpasikat doon sa recruiter na babae. Alam ko kasi sinabihan ko yung commander ng NPA doon sa farm noon. Balita ko, nagre-recruit sa inyo. Maganda yung nagre-recruit sa inyo. Tapos sabi ko, pucha, maganda. Maganda yun, sir. Sabi ganun sa akin. Sinesir ako ng NPA, nung commander ng NPA. Kasi alam niya, kernel ako. Sabi ko, puta, maganda. Oo, sir. Sorry, excuse me sa mga babae. Sir, matipuno, malaman siya, sabi nga. Sabi ko, ako kahit di ko ba nakikita, sama na ako sa inyo. Anak na, baka takihin ako. Sabi ko, kahit di ko pa nakikita, sama na ako sa inyo. Pakakasalan ko. Ano na ako nun binata na ulit ako nun. Annulled na ako nun Sabi ko, sama na ako sa inyo. Pakakasalan ko. Anong gagawin niya? Tuturo ko sa inyo lahat ng alam ko. Nakatoko. Wow. Tapos, sir, marami nagkakagusto dyan. Sabi ka, bakit sa tingin nyo hindi magkakagusto sa akin? Sabi mo ganon. May labang ka, sir, may labang ka. Kaso baka pagkatulog ka, katayin ka. Hindi tatabi ko doon kay Amazona. Tapos pagpunta ko doon sa mista ko, bok, pasok ako sa... At thinking parang tinyente na, bata pa, ano na ako nun 40 plus, late 40s na ako nun. 46 ako noon. 46. Bata pa, no? Late 40s na ako noon. Mid 40s, ganun. So, sabi ko, Bok, pasok. Papasok ako doon. Aalamin ko. Gawin mo akong Intel operative. So, sabi ng mista ko, Bok, matanda na tayo. Tanong nyo kay Joel Celino, no? Kay Joel. SFSR. Nakakatoka, sabi ko. Doon ako humingi ng granada na ipang tatabla ko sa mga rebelde. Utak pa ako noon Utak bata pa.
Lakas pa ako nun eh. Well, anyway, yun yung ano. So, itong mga, mga mini-maintain mo, you have to maintain a relationship. Not yung male-female, no? Not that kind of relationship. The relationship is trust, no? Na nagtitiwala siya na hindi mo siya bibitawan at ikaw nagtitiwala ka na lahat na ipoprovide sa yung intel positive. Yan, mapagkakatiwalaan. So, ganun kayo. And then, you scratch my back, I scratch your back. Ganun. Ano yung relationship? It doesn't end December 31 sa timeline ng gobyerno. Binigyan kita. Ngayon ang issue nila, magbayad ka, ilang milyon. 100,000, ilang milyon. Mga stupido to mga to eh. Hindi nila naintindihan. Basically, hindi nila naintindihan. Dapat bago sila nag-confidential ek-ek na yan, na hearing, dapat pinapunta po na ang NICA, National Intelligence, total, may gano'n. O kaya ISAP, binripping nyo lahat, yung senator, yung judges, at saka yung prosecution, tsaka yung defense, binripping nyo lahat about intelligence operations. Para alam nila, naintindihan nila. Para yung mga question nila, yung mindset nila, bumuka. Pati yung COA, dapat yan, lahat yan. Nahawak ng intelligence fund, automatic yan, matic dapat. Merong intelligence training. And for that matter, pag umikot ang gulong, we should make sure na lahat ng mahawak na intelligence fund may intelligence training. Pati mga SDO, lahat yun. Lahat. Pati agency head. Yung mga ganun. But dapat kasi may package yan eh. Pagka ikaw, ginawa kang agency head or USEC o ASEC, automatic yan, matic yan. Meron ka kagad, pasok yung intel. Meron kang briefing, national security, etc. Package deal na yun. 1 araw, 2 araw, kumpleto. Kung di ka 1 linggo, seminar ka. Ganun ba? Kung meron ka na, tapos ka na, wala na, hindi na kinakailangan. Kung di kaya, sakyan mo, lahat kayo, naka-briefing na on the same page kayo. Kung ano yung takbo ng gobyerno, sabay-sabay kayo, nakakaintindi. Hindi yung suspect ngayon, si Colonel La Chica, si pinagsususpect yun, binulsa yung pera. Putay, namamura pa kayo ni Colonel La Chica eh. Mga putang ina nyo, narantado kayo, gago kayo. Kasi pag sususpetsahan nyo yung tao na binulsa yung pera, gago kayo. Malit yung pera, sa totoo lang, 125 million, payat yon. Considering yung, hindi natin alam yung, yung total scope ng operations, magastos yun. Kasi kung maraming galaw, maraming moving parts, may mga safe houses pa, etc. Let Colonel La Chica explain if he wants to explain. Now, ang sa akin, na nakikita ko dyan, gusto nyo i-compel ninyo si Colonel La Chica to say the truth, then you better be ready na lahat ng mga involved dyan, na mga asset, magkaroon na witness protection. Ibig sabihin, ano yun ninyo sila? Tutustusan ninyo. Yung provide them the new identity, provide them the safe houses, etc. At the expense of the Philippine government. Because you're talking of people's lives, no? Kung ako yung CPP, NP, NDF, nanonood ako dyan, nakatutok ako. Kasi naghihintay ako ng impormasyon. Paano, etc. Butika. Gaya nga nasabi ko, kunyari, na-confirm na natin butika ngayon, kunyari, ma-confirm natin kung saan binili, sa mercury drug, saan bandang mercury drug, ayun. That is a lead already sa mga counter intel. Kasi, ang kalaban, kasi liligawan mo ngayon yung isang babae doon, yung isang teller, kundi kaya isang lalaki doon, isang babakla-bakla, kunyari, palitawin mo yung himan mo, yon, ligaw-ligaw, syota sila, ganon. Pero, you will extract information. Ganon ka-dirty ang intel eh. Ganon ka-dirty. Kunyari, droga, kunyari, papapasokin mo isang opisyal. May mga ganyang kwento. Pumapasok yung opisyal o sundalo. Mga magagaling. Papasok sila. Sasanib sila doon sa sindikato ng mga droga. Ang drug lord, alanganin dito sa taon to. Anong gagawin? Bibigyan ng babae. Ganon.
O, di syempre, yung babae, magaling, et cetera, et cetera. Sorry doon sa mga, yung mga girls dito. Nagkukwento lang ako ng how it's done, no? How it's happening. So, tetestingin ka, et cetera, et cetera. Mamaya, lulun ka na sa droga. Kasi yung girl lalo, susubukan ka, pati ganon. Or kunyari, pagkapwersahan, hahawakan ka, saksakan ka nila. Hanggang sa maging addicted ka sa droga. Hindi ka na makawala. Tapos nun, may video sila, kunyari, meron kayong relationship nung kanilang mascot, no? yung girl lalo nila, tapos nun, nakunan ka, and then, bungko na, itatakutin ka na papadala sa pamilya mo, sa asawa mo. Hostage ka na ngayon. Ganun din ginagawa nitong administration. Kaya mga general natin, yung iba nating general, sunod-sunuran, kasi nga, binibigyan din ng mga chicks, no? Overnight, kunyari, may mga ganong sortie overnight, and then, boom, nakuna ng video. Tapos, takot sila ngayon na ikalat sa misis na. Dirty game yung Intel. So, kunyari, nandun sa Mercury, no? Doon pa lang tayo sa Mercury. Ang doon, nakuha nila yung information. Alam niya ba yung ganitong buwan, kailangan natin yung malaki na This is assuming na talagang nandun yung bentahan. Binili talaga. Na? So, ganun ang problema nitong prosecution, nagtatatry sila, pinipilit nila na i-convict ang Inday Sara na wala silang ebidensya Wala naman silang hawak ng resibo. Wala silang hawak. Wala Lahat ng informations, ine-elicit nila sa mga witness. So, nakuha nila na kay Acosta na binigay yung pera kay Colonel La Chica. So, ngayon, dinidistort nila yung na walang authority si Colonel La Chica to the point natatakuti si Acosta. O, tama naman yung mga sagot ni Acosta ni SDO na appointed siya ni Inday Sara implementor ako SDO ko, bossing ko yan di ba? Saka nandyan ang COA. Nandyan yung COA. Hindi pa nga tapos yung proseso. Ang tingin ko pa nga dyan, may pressure may pressure na madaliin. Kaya, notice of disallowance na timing dun sa mini trial ng Congress o sa impeachment ek ng Congress. So, may pressure sila. Natanggal siguro yung budget. That's the problem yung Korte Suprema, may alaman ko dati na dinadanggal yung ng Congress, Senate, yung budget sa Korte Suprema. Na ganyan. Hindi kayo susunod sa amin. Ito, budget nyo, babawasan namin. Gusto nyo, dagdagan namin? Kaya nga putang ng mga to, kakakot ng mga to Kasi pera natin yun Tapos ginagamit nila to their own advantage. So, yun ang di alam ng tao mga kababayan. So kaya ganyan ka-powerful yung Congress. And then, we better remove yung power of the purse sa kanila. Gumawa na lang sila ng batas. Pero yung tungkol dyan sa pera-pera na yan, siguro yung Council of Elders na lang natin. No? Wala tiwala sa Congress kasi sa Senado pagdating sa pera. Ginagamit nila So, ewan natin kung paano natin, The thing is, we realize there is a problem. Houston, there is a problem. So, we better do something na yung problema, masolve natin. Hindi yung panay galit na lang tayo, panay reklamo. Wala naman tayong ginagawa. Reklamo kay reklamo, BBM, bangag, magnanakaw, sindikato, mali-maleta, baha. Wala naman tayong ginagawa, di ba? So, hanggang galit lang tayo. We should be able to translate that anger into something that will change the position of this country. From a going down position, it will stabilize and then go up. No looking back. Diretso na tayo. Kung hindi tayo gagawa ng paraan to claim back the democracy that we aspired for, stated in our Constitution, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society.
Just ba yung sasabihan ka ng isang Senate judge? Stupido ka. Oh, putang inan to. Tarantadong to, gago. O, di ba? And to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Aspiration ba natin yung tawagin kay stupido na isang senator nyo? Ah. Aspiration ba natin yung impeach nila yung paniwala ng tao, mataas ang rating nito, na kakandidato sa 2028, Duterte, anak ni Duterte, digong. Yung isang matinong presidente na nasa Hague ngayon, na maraming ginawa para sa inyo, tapos nun, anak niya, tapos papabayaan ninyong ganyan. Putangin ng mga, ano talaga, oh. Kaya nga, itong mga nasa gobyerno, nakalimutan na nila yung konstitusyon natin. Binaboy eh. Ngayon, binababoy nila yung proseso ng impeachment. Binababoy nila yung proseso ng COA. Binababoy nila yung pagkatao ng isang witness, ng isang kernel. Pati ka magagalit. Ngayon, kung di kayo nagagalit sa mga ano na, wala tayong pag-asa. Wala. Magdusa kayo. Yun ang sabi ng langit. Ako panonoodin ko kayo. It is up to you. Yun ang ano ng langit. It's up to you. At itong mga to, mga demonyo, gagamitin nila yung power na ipinamahagi nyo sa kanila, pinahiram nyo sa kanila, mga langaw lang yan, dumapo lang yan sa atin, hindi mo na mabugaw, ayaw na nila umalis. Gagamitin nila yung pera na pinapahawak natin sa kanila, ina-allocate nila para sa pamilya nila, para sa sarili nila. Samantalang tayo na dapat nakikinabang sa pera na yan, wala. Hindi ba dapat tayo magalit? Hindi dapat ba tayo magsabi ng ayaw na namin? Tama na. Mananagot na kayo.